Nang gabing iyon sa sablayan, ang bilangguang tinaguriang Alcatraz ng Pilipinas, ay binalot ng manipis na hamog ang buong paligid. Habang ang mga alon ng dagat sa timog ay walang humpay na humahampas sa mga batuhan. Sa likod ng mga kinakalawang na rehas, 3 presong hinatulan ng bitay dahil sa kasong plunder na nagkakahalaga ng 800 milyong piso mula sa iligal na importasyon ang naglalatag ng planong ilang buwan na nilang inililihim. Payat ang kanilang mga katawan, ang mga mukha ay humpak at bakas ang matinding takot. Isa sa kanila ay dating negosyante na noon ay namumuhay sa luho, ngayon ay mahigpit na hawak ang piraso ng kawad na binalot sa lumang tela upang hindi lumikha ng tunog kapag binaluktot ang bakal. Ang ikalawang preso, isang tusong broker, ay panay ang sulyap sa watchtower. Sinisigurong ang liwanag ng searchlight ay hindi tatama sa kanilang pasilyo. Samantalang ang ikatlo, ang utak sa likod ng malaking korupsyon, ay nagangalit ang bagang at may malamig na tingin. Tila ba walang anumang makakapigil sa kanya? Alam nilang ang hatol na bitay na ibinaba ng korte ay hindi na mababago. Ang pagpipilian na lang nila ay dalawa, maghintay ng kamatayan sa harap ng firing squad o itaya ang buhay sa pagtakas ngayong gabi. Ang takot ay sumasakal sa kanilang dibdib. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanilang mga noo. Ngunit ang pagnanais na mabuhay ay mas matindi kaysa sa sindak na harapin ang dulo ng baril sa oras ng eksekusyon. Ang sablayan ng gabing iyon ay naging saksi sa desperadong hakbang ng 3 taong nais hamunin ang tadhana. Ang katahimikan ng gabi ay dahan-dahang nabasag mula sa madilim at masikip na pasilyo. Ang 3 convict ay nagmamadaling humakbang. Ang tunog ng kanilang tsinelas na kumikiskis sa lumang sementadong sahig ay lumilikha ng mahinang ingay, ngunit sapat na para gambalain ang katahimikan. Bawat hakbang nila ay puno ng kaba, tila mas malakas pa ang kabog ng kanilang dibdib kaysa sa kanilang mga paa. Alam nilang tumatakbo ang oras at bawat segundo ay napakahalaga. Sa kanilang isipan, ang anino ng firing squad ay nambubulabog. Ang liwanag ng umaga, ang pagkasa ng mga armas, at ang putok ng baril nakikitil sa kanilang buhay. Ang mga imaheng ito ang nagtulak sa kanila na maging lalong desperado. Ang pagtakas na ito ay hindi lang basta paglabas sa sablayan. Ito ay paglaban sa kapalaran, pagpapaliban sa kamatayan. Kahit isang araw lang nadagdag sa kanilang buhay. Isa sa mga preso ang lumingon para siguraduhing walang gwardyang nakasunod. Dali, huwag kayong hihinto, bulong niya sa garalgal na boses. Hinihingal sila, pero ang takot ay nagbigay sa kanila ng lakas na hindi nila alam kung saan nanggaling. Sa kanilang mga kamay ay may bitbit na maliliit na sako na nakabuhol ng mahigpit, laman ang mga alahas at perang natira sa kanilang nakaunayaman na naipuslit sa loob ng kulungan gamit ang maruming koneksyon sa labas. Ang sakong iyon ay simbolo ng kasakimang hindi namamatay. Kahit pa nasa harap na sila ni kamatayan. Lalong tumindi ang tensyon nang makalapit sila sa lugar na may mga kawat na may tinik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa harap, ang dibdib ay mabilis ang pagtaas-baba, at ang nanginginig na mga daliri ay naghahanda ng butas para maakyat ang bakod. Alam nilang baliw ang riskong ito. Ang mga aso ng Yeisham unit ay maaaring sumalakay anumang oras. Ang searchlight ay maaaring tumama sa kanila, at ang mga baril ng mga bantay ay maaaring pumutok ng walang awa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang paniniwala na gumagabay sa kanila. Ang gabing ito ang guhit sa pagitan ng huwad na kalayaan o tiyak na kamatayan. Subalit, ang mga nagmamadaling hakbang ay hindi laging swebe. Mula sa kadiliman, ang tunog ng tuyong sanga na naapakan ng paa ng isang preso ay lumikha ng lagutok na dinig na dinig. Sa unang dinig ay parang wala lang, pero sa sablayan, kahit gaano kaliit na ingay ay pwedeng maging alarma ng kamatayan. Isang gwardiya na nagpapatrolya ang biglang huminto. Tinalasan niya ang kanyang pandinig, sinusubukang kumpirmahin ang narinig. Ilang sandali pa, ang sinag ng flashlight ay tumago sa dilim ng gabi, winalis ang mataas na pader, at tumama sa anino ng 3 presong tumatakbo. Hoy! Sino yan? Sigaw niya sa malakas na boses. Ang 3 preso ay nanigas. Namutla ang kanilang mga mukha. At nang walang pag-aalinlangan, binilisan nila ang takbo. Ang malamig na pawis ay lalong bumuhos. Hinihingal sila na parang sasabog ang kanilang baga. Agad na pumito ng malakas ang gwardiya, hudyat ng panganib. Sa loob ng ilang segundo, ang tahimik na paligid ay nagkagulo. Ang malaking ilaw mula sa watchtower ay naglikot ng mabilis.
Ang mga asong tracker ay tumahol ng malakas at ang mabibigat na yabag ng mga pulis ay umalinggaw papalapit. Sa ilalim ng liwanag, kitang-kita ang tatlong preso. Ang kanilang kulay kahel na uniforme ay basang-basa ng pawis. Ang mga mukha nila'y puti sa takot, nanlalaki ang mata, parang mga hayop na tinutugis. Ang bakod na may barbed wire na target nila ay parang ang lapit na, pero tila naging pader din ni kamatayan na handang gilas-gilisin ang sinumang sumubok lumusot. Alam nilang ang bawat hakbang patungo sa bakod ay hindi na lang basta pagtakas, kundi huling taya ng kanilang buhay. Tigil! Taas ang kamay! Ang malakas na boses ng isang pulis ay sumabog sa ere, yumanig sa gabing dating tahimik sa sablayan. Pero tila nabingi ang tatlong preso. Sa halip na sumuko, lalo nilang binilisan ang pagtakbo gamit ang natitirang lakas patungo sa nagtataasang kawad na nasa harap nila. Ang spotlight ay nakadikit sa kanilang katawan, nasisilaw ang kanilang mga namumutlang mukha na puno ng pawis. Ang puso nila ay tumitibok ng mabilis na parang sasabog. Isa sa mga preso ay nakaapak ng matalim na bato at dumugo ang paa. Pero hindi nila ininda ang sakit. Para sa kanila, mas magaan ang sakit na ito kaysa harapin ang firing squad kinabukasan. Sa likuran, ang tahol ng mga aso ay palapit ng palapit, binibiyak ang gabi na parang tambol ng digmaan. May sumisigaw. Ang yabag ng mga combat boots sa lupa ay lalong nagpadagdag sa panik. Ang bakod na dati tanawin lang araw-araw, ngayon ay tila huling pintuan patungo sa kalayaan. Kahit puno ng sugat, kahit maaaring magdala ng mas maagang kamatayan, isang malakas na putok ang biglang bumasag sa hangin. Bang! Ang unang putok ng baril ay umalinggaw sa pagitan ng matataas na pader ng sablayan. Ang mainit na tingga ay mabilis na humagibis sa dilim at tumama sa binti ng isa sa mga preso. Ang kanyang hiyaw ay mahaba at matinis, dahilan para lumingon ang dalawa niyang kasama ng may takot. Ang katawan ng preso ay sumuray-suray at bumagsak sa matigas na lupa. Ang sariwang dugo ay agad na bumasa sa kanyang lusaw na pantalon. Nagkagulo na. Sinubukan ng dalawang kasama na hilahin ang kanilang kaibigan. Nanginginig ang kanilang mga kamay, habol ang hininga. Pero mas malaki ang takot kaysa sa natitirang lakas. Bangon! Kailangan nating bilisan, sigaw ng isa sa kanila, garalgal ang boses. Pero ang binti na tinamaan ng bala ay hindi na kayang itayo. Ang spotlight ay nakatutok sa nakahandusay na katawan. Ipinapakita ang tunay na pagdurusa ng isang tao na ginigiling ng bakal na batas ng sablayan. Naririnig pa ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang daing. Pero ang mga pulis ay wala nang balak magbigay ng awa. Nang gabing iyon, isang mainit na bala ang gumuhit ng hangganan sa pagitan ng pag-asang makatakas at mapait na katotohanan na walang makakalusot ng ganun-ganun lang sa islang bilangguan. Naghari ang panik. Ang dalawang presong nakatatayo pa ay nalagay sa dilema. Iiwan ba ang kasamang nakahandusay sa sariling dugo o hihilahin ito at magpapabagal sa kanila? Sa magulong sandaling iyon, nanaig ang instinct na mabuhay. Biglang, bang! Ang ikalawang putok ay muling bumasag sa gabi. Tumagos ang sumunod na bala sa paa ng presong sumusubok tumulong. Pumuslit ang dugo, ang sigaw ay bumasag sa katahimikan. Ang katawan niya ay bumagsak sa lupa, humalo ang alikabok sa sariwang dugo na umaagos ng mabilis. Ngayon, isa na lang ang natitirang nakatayo, pero nanginginig na parang hayop na nasukol. Ang mata ng huling preso ay mailap, puno ng galit at kasabay nito'y takot. Mabilis ang kanyang paghinga, taas-baba ang dibdib, ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa sako ng maruming pera. Tila mas mahalaga pa ito kaysa sa sarili niyang buhay. Sinubukan niyang humakbang muli, hinila ang paalam pa sa mga kasamang wala ng lakas. Ngunit, ang tunog ng pito, tahol ng aso, at sigawan ng mga pulis ay lalong nagpasikip sa kanyang mundo. Ang ilaw ay nakadikit sa kanya, wala nang mapagtataguan. Alam niyang bawat segundong natitira ay paghihintay na lang sa susunod na bala na pwedeng tumapos sa kanya anumang oras. Sa likod ng mataas na pader ng sablayan, lalong naging nakakatakot ang gabi. Dalawang preso na ang nakahandusay at naliligo sa dugo. At ang isa ay anino na lang ng takot, nakatayo sa pagitan ng nakamamatay na barbed wire at ng malamig na nguso ng mga baril ng pulis na nakatutok sa kanya. Ang huling preso ay mag-isa na lang ngayon. Nanginginig ng malala ang katawan. Hahos na sa paghinga. Ang pawis ay tumutulo sa mukhang namumutla.
Ang sinag ng ilaw ay nakababad sa kanya, kaya't kitang-kita ang bawat galaw niya. Sa likuran niya, ang dalawang kasama ay tumba na. Ang isa ay nangingiwi sa binting butas, ang isa naman ay umuungol habang pilit na tinatakpan ang sugat ng bala sa paa. Pero sinusubukan pa rin niyang lumaban. Sa hakbang na pasuray-suray pero puno ng kapangahasan, hinila niya ang sarili palapit sa bakod. Ang marumi niyang mga daliri ay nakakapit sa sako ng pera mula sa korupsyon. Yakap-yakap niya ito ng mahigpit. Ito na lang ang tanging kinakapitan niya. Nanigas ang kanyang mukha, mailap ang mata, tila sinasabing, hindi ako pwedeng mamatay dito. Tumigil ka na o ikaw ang sasaluhin ng susunod na bala. Sigaw ng isang pulis. Ang boses niya ay dumadagundong, humihiwa sa gabi. Ang huso ng baril ay nakatutok sa dibdib ng preso. Pero hindi siya nakinig. Ang hakbang niya ay tuloy pa rin kahit gumigewang. Bawat tapak ay kasabay ng tibok ng puso niyang lalong lumalakas. Tapos, bang! Isang warning shot ang pinakawalan. Tumama ang bala sa lupa, isang dangkal lang mula sa kanyang paa, nagpalipad ng alikabok at maliliit na bato. Napatalon sa gulat ang preso. Nanlaki ang mata, nawala ng balanse at napaupo sa lupa. Lalong naging magulo ang paghinga niya. Ang mukha niya ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nanginginig ang kanyang kamay, hawak pa rin ang sako. Pero ngayon, basa na ang kanyang mga mata. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng takot. Luha ng isang tao na napagtantong lahat ng plano, lahat ng yaman, lahat ng katusuhan na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan noon, ay wala na ngayong halaga sa harap ng malamig na bakal ng baril. Lumapit ang mga pulis ng may mabibigat na hakbang, ang tunog ng bota ay nangibabaw. Ilang aso ang galit na kumakahol sa likuran nila. Handang manalpang kung gagalaw siya kahit kaunti. Ang preso ay nakayuko na lang, tinatakpan ang mukha gamit ang maruming kamay na puno ng dugo at lupa. Ang katawan niya ay nanginginig, hinihintay ang katapusan. Ang gabi sa sablayan ay muling bumigat sa tensyon. Pero isang bagay ang sigurado, ang huling paglaban ay tapos na. Ang pangarap na makatakas ay isa lang palang maikling panaginip na pinutol ng tunog ng mainit na bala na nagdikta sa kapalaran ng tatlong malalaking korap. Ang tatlong sentensyado ay tuluyan ng sumuko. Dalawa sa kanila ay nakahandu sa isalupa, ang mga paa ay duguan at nangingiwi sa sakit. Habang ang isa ay nakaupo ng hapo, ang mukha ay puno ng desperasyon. Ang sako ng pera na bitbit nila ay nakakalat sa lupa. Basa ng tilamsik ng dugo ng may-ari, naging simbolo ng kasakiman na hindi kayang iligtas ang buhay. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis. Ang mga baril ay nananatiling nakatutok. Ang matatalim nilang mata ay hindi kumukurap. Ibaba ang kamay. Huwag kang gagalaw, utos ng commander ng mga gwardiya. Gamit ang nanginginig na katawan, binitawan ng huling preso ang kanyang hawak. Ang sako ay bumagsak at lumikha ng mahinang tunog. Pero ang alingaw nito ay mabigat, tila tinatapos ang lahat ng maruming ambisyon na itinayo nila gamit ang nakaunayaman. Isa-isang pinusasa ng mga opisyal ang kanilang mga kamay at kinaladkad ang mga sugatang katawan pabalik sa likod ng rehas. Ang sigaw ng sakit ay naririnig pa rin. Humahalo sa mga daing na pahina ng pahina. Pero walang awa ng gabing iyon. Ang sablayan ay hindi lugar para sa simpatya, kundi huling entablado ng batas na walang kinikilala. Nang ibalik sila sa isolation cell, ang dugo ay tumutulo pa rin mula sa mga tama ng bala, nag-iiwan ng pulang bakas sa malamig na sahig. Ang paligid ng bilangguan ay muling tumahimik. Tanging huni ng kuliglig at hampas ng alon ang naririnig sa di kalayuan. Ngunit sa loob ng madilim na pader na iyon, ang tatlong tao na minsan ay humawak ng daan-daang milyong piso ay naging anino na lang ng kanilang sarili, walang lakas, nakakulong, at naghihintay sa araw kung kailan ang bala ng firing squad ay tuluyan ng tatapos sa kanilang buhay. Nang gabing iyon, ang sablayan ay tila nagbigay ng aral na panghabang buhay. Ang perang galing sa masama ay hindi kayang bumili ng kalayaan, lalo na ang magpaliban ng kamatayan. Isang mainit na bala lang ang sapat para putulin ang ambisyon ng tatlong kurakot na sumubok labanan ang kanilang tadhana.